Napakaraming nagtatanong nito kung kailangan pa daw ba ng bagong Polo verified contract kung nadagdagan ang kanilang salary. Ang sagot guys ay hindi na kailangan kung salary lang ang nadagdagan. Pero required kayo magpa-Polo contract verification or magpa-verify ng panibago nyong kontrata kung tumaas ang salary nyo at nabago ang posisyon nyo. For example, na-promote kayo sa inyong trabaho. Ito yung tinatawag na change position. Kailangan nyo na talaga magpa-verify ng panibagong kontrata para ma-update ang employment record nyo sa Polo at sa POA. Pero kung salary lang naman ang nadagdagan at hindi naman nabago ang posisyon, ay pwede pa kayong mag-acquire ng OEC exemption sa website ng PAPSBAM at gagawin nyo na lang ito online. Bibigyan ko kayo ng 4 na basihan. Una, naglabas ng advisory ang Polo Dubai tungkol dito na kahit nag-change position ka pero babalik ka pa rin sa parehong employer at parehong job site ay hindi mo na kailangan magpa-verify ng panibagong kontrata. Pero dahil nga may tanong kapag mag-a-acquire ka ng OEC exemption na are you returning to the same position at idadirect ka sa appointment kapag nag-no ka dito. Kaya kailangan magpa-verify ng panibagong kontrata kapag nag-change position ka. Pero kung salary lang naman ang nadagdagan at hindi naman nabago ang iyong position, ay pwede ka pa rin mag-apply or mag-acquire ng OEC exemption. Pero gaya nga ng sabi ko, kapag nag-increase ang salary nyo, at nabago pati ang posisyon nyo ay kailangan nyo na magpa-verify ng panibagong kontrata sa Polo kung saan kayo bansa nagtatrabaho. Pangalawa, kagaya nga ng sinabi ni Ma'am Toots Ople na kailangan nyo na dumaan sa Migrant Workers Office or sa dating Polo kapag naiba na ang uri ng iyong trabaho at mas mataas na ang sweldo. Meaning guys, kapag na-promote kayo sa kumpanya kung saan kayo nagtatrabaho or nag-change position. Okay. Ngayon, itong pangatlo, pinaka-importante. Sasabihin ng iba, paano yung contract verification? Yung contract verification kasi, may bayad. So, kunyari, maglilipat kayo ng employer. O kaya, iba na yung uri ng trabaho nyo, mas mataas yung sweldo. Kailangan nyo pa rin dumaan sa ating Migrant Workers Office para magpa-verify at ma-register ang inyong bagong kontrata. Pangatlo, kapag nag-acquire ka ng OEC exemption, ay 3 lang ang makikita mong tanong. At kapag nag-no ka dito, ay idadirect ka sa appointment na are you returning to this employer? Are you returning to this job site? At are you returning to this position? At wala naman ditong tanong na are you returning with the same salary? Pang-4, kagaya nga na sinabi ulit ni Ma'am Toots Ople na kapag babalik sa parehong employer at walang ganong problema na nag-change employer, change job site o kaya naman ay change position, ay pwede na kayong mag-acquire ng OEC exemption sa digital or online. Kapag OEC na lang ang iniisip nyo. Dahil hindi magkakaroon ng sense ang sinasabi nila na pwede na mag-acquire ng OEC exemption kapag babalik lang naman sa parehong employer. Kung kada pagtaas ng salary ay kailangan magpa-Polo contract verification. Dahil mostly naman sa atin ay yearly ang increase ng ating sweldo. Pero dun naman sa mga walang ganung problema kasi pareho rin ang employer o kaya first time pa lang pupunta o easy na lang ang iniisip, digital na ito. Again guys, hindi na ito bago. Sobrang tagal na nito. Dahil kahit dito sa amin ay yearly tumataas ang sweldo, pero same pa rin naman ang position ko as caregiver. Pero pabalik-balik na ako at ilang ulit na ako umuwi sa Pilipinas at bumalik sa parehong employer, pero OEC exemption lang lagi ang gamit ko. So, sino-sino lang ba ang mga OFW na kailangan magpa-Polo contract verification? Number 1, yung mga OFW na galing sa visit visa at naging employment visa sa ibang bansa. Number 2, yung mga OFW na nag-change employer. Number 3, yung mga OFW na nag-change job site.
Number 4, yung mga OFW na may mga any employment changes. For example, nag-change position o kaya naman nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner. Number 5, yung mga nag-change ng marital status. For example, from single to married na babae. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.